Kabayan, marami kasi ang nagme-message sa akin regarding sa kanilang concern. Sir, ano yun? Marami po tayong kababayan ang may mabahong hininga. Okay? Legit po yan. Okay? Na nagme-message sa akin. Nagtataka sila bakit ano ba ang dahilan. Okay, kabayan? Minsan kasi sa ating mga sarili, nakakawala ng self-confidence. Hindi po ba? Nakakawala siya ng tinatawag na yung nakaka-embarrass. Yung parang tipo ba na nilalayuan ka ng tao. Yung feeling mo lang na ganun na, nilalayuan ka ng tao dahil parang may problema. Okay? Yung alam nyo sa to lang, pwede yung mag-lead ng anxiety. At meron nga sa mga nagme-message sa akin na nagkaka-anxiety o nai-stress sila. Hindi nila malaman kung bakit ganun. Kasi minsan sa atin, hindi natin masyadong tayo mismo ang nakakaamoy. Minsan sinasabi mo din, bakit siya? Hindi niya naamoy yung amoy ng hininga niya. Yung amoy, di ba? Meron kasing tinatawag dyan na sensory adaptation. Yung feeling ng tao na yun, na normal lang yung amoy na ganun, pero sa iba ang baho na. Okay? Na-adapt na nila yan kung ano yung amoy ng kanilang katawan. Okay, talakayin natin. Bakit tinatalakay natin dito sa laboratory? Kasi merong part na pwedeng involve ang laboratory. Okay? Na ipinapagawa ng inyong mga doktor regarding dyan para matukoy kung siya ba ang nag-cause ng bad breath. Bad breath, yan ang layman's term. Pero pag tawagin sa medical, ay halitosis. Okay? So halika. Pag-usapan natin. Kung ikaw, meron kang kaibigan, kamag-anak, o katrabaho, o jowa, okay, na may amoy ang kanyang hininga, lakasan mo yung volume para marinig niya kung ayaw mong sabihin sa kanya ng direkta. May mga taong ganyan eh. Kahit malapit ka na dun sa tao, parang nahihiya ka pa rin magsabi sa kanya na may amoy ang kanyang hininga. Ito na ngayon yun. Ito na yung way mo para marinig niya. Lakasan mo yung volume, kabayan. Sa bad breath kasi, alam nyo, nagvavary yan depending sa cause. Hindi yan pare-pareho ng amoy. Paano ko nasabi? Kasi ganito yan. Ano ba ang pwedeng factor na nagbibigay sa mabahong hininga? Una, isipin na lang natin. Kaya mabaho ang kanyang hininga dahil sa kanyang kinakain. May mga pagkain, for example, yung mga matataas ang sulfur content. Gaya ng bawang, sibuyas, mga ganyan. Okay? Mga spices. Marami dito sa amin yan, ha? Kasi dito, kapag ganyan daw ang amoy mo, lalaki ka. Totoo yan. Shout out sa mga nagtatrabaho sa disyerto. Di ba? Pag may amoy, barako. Okay? So, ayun, sa pagkain. Pangalawa, oral hygiene. Kung ang tao ay may problema sa ngipin, sa gilagid, sa bibig, sa tonsils, sa lalamunan, pwedeng mag-cause yan ng pagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy o bad breath. Okay? Siyempre, kung ganyan na meron kayong sirang ngipin, baka lang hindi mo alam na meron ka palang sirang ngipin. Siyempre, kapag ang ganyan na nagkakaroon na ng nana, may amoy talaga yan na isinasama ng hangin palabas. Okay. Ngayon, kung ikaw naman ay maano sa oral hygiene mo, nagtututbrush ka naman na maayos, ganyan-ganyan, ano bang problema pa? Kung ikaw ay laging may dry mouth, okay, kadalasan sa mga tao may dry mouth ay yung may kondisyon, for example, kagaya ng may problema sa bato. Totoo yan. Ang amoy ng may problema sa bato ay tinatawag na kagaya sa may problema din ng atay. Okay? Yung amoy parang metal ang amoy. Okay? Kung hindi sanay ang tao dito sa amoy na yan, nababahuan sila. Okay? Next, kung ikaw ay may problema o kaya ikaw ay may diabetes, na ang diabetes kasi ay may kadalasan nagda-dry mouth yan eh. Pag ikaw kulang ka lagi sa tubig at dehydrated ka, kahit wala kang sakit, mabaho ang hininga mo, kabayan. Kaya i-maintain mo na laging hydrated ang katawan mo. Lalo na kapag may tao kasi na na hindi ang production ng kanyang saliva.
na which is dapat yan, laging basa ang bibig na yan para ma-maintain yung balance ng bakterya dyan. Kasi kapag walang yan, tumataas ang bilang ng mga bakterya. Pang-apat, kung ikaw ay naninigarilyo, of course, yung nicotine, it can adheres at nagpo-produce o nagkukos ng hindi magandang amoy dyan sa inyong mga bibig. Pang-lima, kabayan, kung ikaw ay may iniinom na gamot, medications, may mga medications na nagko-contribute sa hininga. Okay, pang-anim, kung ikaw ay may problema sa ilong. Okay, kung mayroong dyan, siyempre sabi ko nga, kung kayo ay may kaibigan ka, mag-anak o katrabaho dyan na may mabahong hininga, okay, pakiusap. Pwede bang sabihan mo siya na magpa-check up na siya sa doktor? Okay, dito na kami next na papasok. Kung ikaw nagpa-check up ka na sa doktor at sinabihan ka, ni-request ka ng mga analysis, meron kang nakita dyan H. pylori. Depende sa doktor mo kung anong gusto niyang tingnan na ipapatest. Kung yan ba ay antigen, kung yan ba ay antibody, or kung pwede kang gawan ng urea. Ano yun, sir? Ito kasi ang ginagawa namin dito sa laboratory to check kung meron kang over na colonization ng H. pylori o Helicobacter pylori. Okay. Ang Helicobacter pylori, kabayan, ay isang bakterya which is gram-negative flagellated helical na kadalasan yan ang sinisisi ng ating mga doktor kung bakit nagkakaroon ka ng ulcer or gastritis. Okay. Kasi yan ang well-known bakterya na nagko-colonize lang dyan sa ating mga stomach. Okay, nakaka-survive sila dyan kahit na highly acidic yan. Yung H. pylori kasi na yan ay nagpo-produce sila ng tinatawag na urease. Okay, ngayon ang ginagawa ng enzymes na yan ay kino-convert niya ang urea into ammonia. Ngayon itong ammonia naman siya ang nagpo-protect nitong H. pylori na bakterya na ito para makasurvive sila sa acid environment. Tapos kapag yung H. pylori na yan sobrang dumami na ng bilang, nag-colonize na ng sobra. Okay, by the way, itong H. pylori normal flora po ito ha. Pero kapag yan dumami, problem. Okay, kapag yan dumami, nag-multiply sila, alam nyo bang ginagawa? Ay kinakain nila ang tinatawag na stomach tissue. Na ano ng doktor na yan ang nagli-lead sa mga tinatawag na gastritis o gastric ulcer. Okay, yan ang sinisisi. Ngayon, yan ang tinetest namin dito sa laboratory. Kung ang request ng doktor mo ay ayan, H. pylori antigen at H. pylori antibody o yung urea breath test. Dito sa H. pylori antigen, ang specimen dito ay pupo. Okay, FYI lang po ha, para at least may matutunan. Tapos ang specimen dito sa antibodies ay kailangan kukuhanan ng dugo. Tapos dun sa urea breath test ay meron kang ipapanom na citrus which contains urea para ma-detect kung meron bang napoproduce yung H. pylori na yan na kasi based sa carbon dioxide kasi meron yung parang binoblow dyan na parang balloon. Okay, so tinetest ang carbon dioxide niyan. So yun ang tatlo. So kaya ko sinasabi sa inyo na involve ang laboratory. Huwag niyong baliwalain yan, kabayan, kapag sobra ng colony ang H. pylori dyan sa loob ng stomach nyo. Kasi pwede yan din ang cause ng pagkakaroon mo ng bad breath. O kaya sinasabi ko magpa-check up. Kung may kakilala ka man, kung may kamag-anak ka man, kung may katrabaho ka man, o may jowa ka dyan, na kailangan magpa-check up na sa doktor. Huwag niyong baliwalain yan. Okay? Hindi biro yan kapag ito tumaas ang colony ng H. pylori na yan. So, kabayan, kung ikaw may kakilala dyan na may amoy ang hininga, pakiusap. Huwag kang mag-atubili na sabihan siyang direkta in a manner na hindi naman siya nakaka-offend. Okay? Nasabihin mo, friend, okay, alam mo ba? Kasi ganito, ikaw na lang mag-explain sa kanya in a good manner. Kung ikaw ay concerned na kaibigan, kailangan kahit anong sabihin mo sa kaibigan mo, tanggap niya yan. Okay?
Kahit anong sabihin mo dyan, yan ang totoong kaibigan. Kahit anong sabihin mo dyan na ano sa kanya, talagang ano yan. Pero in serious manner, kailangan sabihin nyo po yan. Okay? So, kabayan, kaya sinasabi ko nung una, ang amoy po ng hininga, kung mabaho man yan, ay nakadepende. Nagva-vary kung ano ang nag-cause. Kaya mas mainam po talaga na magpa-check po tayo, ha? Huwag nyo pong baliwalain talaga yan. Kasi marami po tayong mga kababayan na meron ngayong pinagdadaanan regarding sa kanilang mga hininga na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Ito kabayan na additional lang. Alam mo ba ang sabi sa Mayo Clinic? Ha? Ang gastroesophageal reflux disorder ay commonly relative na nagkukos ng halitosis. Kaya magpa-check na rin kayo. Ha? Kaya sinasabi ko sa inyo, magpa-check. Okay? Mas mainam na magpa-check ka sa doktor para malaman kung ano talaga ang nag-cause niyang may mabahong hininga. Una, pumunta ka muna sa dental. Kung alam mo naman sa sarili mo na okay naman yung ano mo, i-check niya, okay. I-refer ka naman yan sa general practitioner. Si general practitioner na lang ang bahala na pwedeng magbigay sa'yo ng analysis niya. Alam naman nila yan. Okay? Baka umabot ka pa sa endoscopy. Sa totoo lang, okay? Para maagapan mo na yan. Hindi po nakakaano yung pagkakaroon ng mabahong hininga. Nakakawala po yan ng confidence, sa totoo lang. At nakakasegregate ng sarili mo sa iba. Kasi parang feeling mo mali. Okay? So guys, thank you for watching. Sana may natutunan ka nitong araw na to. Sa mga nag-message, okay, isa lang naman masasabi ko dyan. Pakiusap, magpa-check po kayo, ha? Bumisita po kayo sa mga doktor nyo. Okay? So God bless everyone. Alagaan ng kalusugan, ha? Ikaw lang din ang tanging makakapag-ayos niyan. Ikaw din ang makapagbibigay ng healthiness at ikaw din ang makapagbibigay ng disease sa sarili mo. Okay? God bless everyone. Alagaan ng kalusugan. Bye-bye.